Well, nakakalungkot, no? Kasi bilang PNP chief, ang dapat na number one priority niya ay sugpuin ng kriminalidad. Naboto na ang Pilipinas sa pinakadelikado at nakakatakot sa criminality sa buong Southeast Asia. Panlima tayo sa pinakadelikadong lugar sa mga turista. Nagtataka ba tayo kung bakit bumagsak ang mga tourist arrival natin? Naku, 2.1 million na lang ang dumating na sa Pilipinas, samantalang ang ating mga karatig bansa gaya ng Thailand ay 35 million. Kasi nga, takot na ang mga dayuhan. So General Torre, sana ayusin mo ang prioridad mo, no? Kung babasahin mo naman yung resolusyon ng piskal, alam mo, walang kahit anong ebidensya laban sa akin. Bakit ako ginagawa mong priority, hindi yung peace and order ng bansa, no? At saka syempre, gawin mo ring prioridad yung kabaro mo, si Colonel Grijaldo, na hanggang ngayon, kinukulong ng WAD Committee. Bakit tikom ang bibig mo doon sa pagkulong ng kabaro mo, no? Ilang buwan ang nakakulong dyan, wala namang kahit anong kaso at wala kang ginagawa. Sana ayusin mong prioridad mo. Kumusta yung pagkikita niyo, Senator Amy? Well, ako naman ay diretso eh. Wala akong apologies at ang sinabi ko, inulit ko ay kaya lang ako suporta sa kanya ay dahil sa endorso ni BP Sara, dahil ako naniniwala sa aking leader, no? Pero hindi nagbabagong paninindigan ko na tama na ang mga Marcoses. Attorney, hanggang ngayon ay buong tiwala pa rin si Vice President Sara sa iyo na kaya mong lampasan ang lahat ng panggigipit na ginawa sa iyo. Well, nagpapasalamat tayo kay BP Sara sa suporta at bagamat tingin ko naman kakayanin ko rin, siyempre nakakagalak pa rin na nandyan yung suporta ng Vice President sa atin. No? At ang aking masasabi lang sa lahat ng aking, sa lalong whatever it takes, we will fight the effort to extradite us to the Philippines kasi naniniwala tayo na talagang ginigipit tayo at nagpapasalamat ako kay BP Sara dahil kinumpirma niya yung paniwala ng marami na pagigipit lamang yung tanim kaso na sinampan nila laban sa akin. Attorney, additional lang po, okay lang sa iyo. Yung sinabi ni Attorney Claire kanina na ikaw daw isa ka raw sa mga nagbibigay ng fake news kay Attorney Kaufman. Well, she doesn't know what she's talking about kasi hindi na niya alam kung anong fake news. Minsan kasi may sarili siyang mundo at ang tingin niya, yung mundo niya, ang totoong balita. No? Pero pinaniniwalaan ng marami, yung mundo niya, yun talaga ang mundo daw ng fake news. Attorney Harry, in connection sa tanong ni Asamanay, Anton, sa tingin mo ba makikipagsabwatan o ipagkakanuluha ng EU o ng gobyerno ng Netherlands? Let's say, for example, gagawin nilang dukutin ka katulad ng ginawa kay Kong Arnie Tevez? Well, buo naman ang tiwala ko sa legal system ng Europe, no? Dahil ang Netherlands, lalong-lalo na, pinangangalandakan sa buong daigdig na sila ay champion ng karapatang pantao. So naniniwala ako na alam nila ang probisyon ng Geneva Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers na malinaw na habang hindi nare-resolba yung application for asylum, hindi ako pwede mapabalik sa Pilipinas kung saan sinasabi ko nga na ako'y biktima ng paggigipit. Yeah, kasi ang understanding ko, no, nung sinabi ni Torre na ikaw ang priority niya, it's like saying ikaw ang priority niyang susunod na kidnapping. Gumamit lang siya ng magandang salita. Well, mag-ingat siya, no? Dahil sa tingin ko, yung mga Dutch police ay hindi ito tolerate ang kidnapping dito sa kanilang teritoryo. Nagawa nilang kidnapping si Tatay Digong pero yan ay sa Pilipinas. Tingin ko naman, hindi magbubulag-bulaga na bibigyan ang mga Europeans pagdating sa kidnapping.